Naku, tignan mo 'yan 'no, parang meron ditong energy 'no, na feeling niya nagoyo siya, na parang yeah, I just heard linlang, 'yan. Parang feeling niya naloko siya, nalinlang siya rito 'no, nagoyo ganyan 'no. Parang nag-take siya rito ng risk, I just saw the full card energy, nag-take siya rito ng risk. Yes 'no, it's like alam mo yung energy na ito ay, hindi niya nakitang very dangerous or very, tricky 'no, at nag-jump siya agad 'no. Puwedeng bagay na ginawa niya agad, mga gano'n. So, alamin natin kung ano ito 'no. By the way, hi and hello pala sa ating, new subscribers. My name is Yan, returning Istambayers and my Puyaters. Thank you so much. At kung di niyo pa knows, wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT. At meron pa tayo na main channel, ang The High Priestess, no, kung saan nag-upload din po tayo ng collective readings for all signs doon at reading per zodiac sign. Ang link papunta dyan sa ating main channel ay nasa description box ng reading na ito. Okay, so yan. Alamin natin kung ano ang patungkol pa dito sa inyong reading at sino itong kumo-connect or ka-deal ninyo. Parang may energy siya ng pagkaurat. So, let us see. Bakit? Oh, okay. Chariot, Four of Wands. Ayun. Five of Wands sa center ng reading. Right beside the Knight of Swords and the Eight of Swords. Naku, Eight of Swords, Six of Swords, oh. Five of Pentacles now. Bottom of the deck, Five of Swords. Seven of Cups, ayan na. Sun energy. Sumabog na nga mga babes, no? Sumabog na rito. Ang sumabog, miss yan. Ito na nga, no? Sumabog na rito yung katotohanan, okay? So, kung sino man tong energy na to, no, dali-dali siya rito, no, na in-end with the world card energy, no, through a betrayal or pagtatraidor ang inyong relationship way back then. So, ibang tao yung nakita natin dito, no, nakakita tayong ibang tao rito, no, nalumbas. So, ibig sabihin may third party rito. This person of yours went to a third party situation, no, at mabilis siya ritong pumasok sa isang relationship, no. Yung iba nag-two-time talaga rito, no, two-timer ito, yan mga babes, no. At ang bilis niya ritong tinakbuhan ang inyong koneksyon, no. Pumunta siya at lumipat siya rito, no, ng ibang karelasyon. At kung sino man 'tong energy na 'to, no, etong kanilang spark, no, na lumago, lumaki, nag-alab, naging sunog na. With the Ace of Wands energy, nakita ko rito na nasira nito ang pamilya ninyo. Yan, yung iba sa inyo kasal kayo ng person mo, may mga anak kayo, iba naman kasal lang pero wala pang mga anak. At yung iba, pwedeng hindi naman kayo kasal, no, pero nakita mo na sana yung future mo sa tabi niya, no? Pero mabilis siya ritong umalis, in-end, no, ang inyong connection with the world card energy at tinidor, sinaktan, no? Pinagtaksilan na kanya, no? At eto na, nakakaloka, no? Sa sobra nila ritong, no, mapusok, no, at mainit sa kanilang relationship, okay? Nag-suggest pala ang third party dati, no, na magpakasal sila agad-agad. Kaya naman yung iba, no, ay maaaring wala pa silang 1 year, nakakaloka, 'di ba? Ikaw ang tagal mong hinintay na pakasalan ka niyan or mag-propose yan sa'yo, pero dito 'no, kinasal lang sila sa isang iglap 'no, parang kisap mata ng third party dito. Yung iba wala pang 1 year, so ibig sabihin na mabilis talaga with the Chariot card energy 'no. Iba naman 2 years pa lang sila kinasal na 'no, so hindi pa nila lubusan talagang kilala ang isa't isa. Pero whatever the case may be,
okey? Ang bilis ng kanila ritong pag-iisang dibdib ang pagkakatali rito sa isa't isa at ang suggestion na yun ay nanggaling sa third party. Nung time na yun 'no, nakita ko rito na talagang, very tempted ang person mo sa third party 'no, to the point rito 'no, na umagree siya agad kasi alam niya rito 'no, na inaayos mo ang inyong relationship na dalawa. So, para hindi mo na daw siya rito habulin or para hindi ka na raw umasa sa kanya rito 'no, kasi natatakot dito 'no, yung person mo dati pero feeling ko 'no, it's just an act 'no, natatakot siya rito dati na paano kung manggulo ka pa sa relationship nilang dalawa, wow, yes, yun yung conflict na tinutukoy niya dito na paano kung mangyari pa yun 'no, kaya yun yung nagbigay din ng idea sa third party na what if magpakasal na tayo para wala ng habol yang ex-girlfriend mo or ex-boyfriend mo sa'yo, 'yan. See, nakuha mo para daw wala ng habol. Eh, ngayon naman 'no, sa pagmamadaling iyan mantakin mo ito ngayon ang person mo. Knight of Swords energy, this is the present moment. Hindi niya alam na yang mabilis na pagpapasya ng pagpapakasal na 'yan 'no, ay ang magdadala rin sa kanya ng mabilis dito sa mga conflicts ng kanyang buhay 'no. Stuck siya ngayon sa mga pangyayari ngayon na nahihirapan siyang hanapan ng solusyon at ang hirap kasi nakatali na siya rito sa third party 'no. Kung tutuusin siya naman talaga rito yung nagbigay ng idea sa third party, nag-suggest rito na magpakasal sila 'no. By the way, materialistic pala ang person mo, may nakita ako ritong car, kotse, puwedeng yun ay pagmamay-ari nung babae or nung lalaki 'no na sira 'no ng inyong relasyon 'no. Na nakikita natin dito 'no na ang person mo kaya nagmamadali ring magpakasal doon, okey? Nakikita natin dito na gusto niya kasi 'no, na magamit dito yung mga, resources 'no, or properties kung meron man 'no, yung, other woman or other man, okey? So, kung sino man 'tong person mo na 'to 'no, siya rin pala yung naglagay sa sarili niya 'no, sa isang klase ng patibong. Ngayon na nahulog na siya 'no, ang bilis rin pala niya rito na nakapasok rito sa mundo ng kaguluhan. Ngayon naman, gusto niya ng makawala at makaalis diyan. Three of Swords energy, Six of Swords 'no, pero nagiging mabagal dahil nga yung iba 'no, ay talagang sila ay legal na ikinasal 'no. At ito ngayon na nakikita kong nagiging harang dito sa kanilang pagtakas mula sa piling ng third party. Yan kasi hindi pa kasi masyadong kilala, yung isang person nakipagrelasyon, pinakasalan agad, yan. Ngayon lumabas na yung tunay na ugali, hindi palabit. Eh, kasalanan rin naman niya, kasi siya palang nag-provoke sa third party, nagbigay ng idea. Actually, yun talaga yung goal ng person mo, okey? Yung parang magpaawa effect dun sa third party para maisip ng third party na para wala ka ng habol, kasal na talaga. Okey. So, yun na nga yung nangyari, nagpakasal sila rito na by the way, hindi 'to para sa lahat, pero yung third party maaaring single mom or single dad. Okey, nakikita natin dito, okey. Ngayon sakit ng ulo ng person mo 'no, dahil nagpo-provide na rin siya ng pangangailangan 'no, ng anak nung third party kahit hindi naman yun galing sa kanya or hindi naman talaga yun kanya. Alam mo in the first place mga babes 'no, hindi talaga nakita ng person mo rito na maglalabas siya ng pera. Hindi talaga nakita ng person mo 'no, yung responsibilities niya rito. Akala niya kasi magiging hayahay at maayos at parang alam mo yun, buhay mayaman ang peg niya. Yun pala, eto na nag-aaway na sila rito, okey? Kasi ang akala ng third party mahal siya ng person mo and when we say mahal, pati yung kanya ritong cargo 'no. Kaya alam mo kung ba't ko binanggit yung cargo, kasi yun yung lumbas dito sa thoughts ng person mo. Ibig sabihin parang sabit. Cargo ang tawag niya dun sa bata na hindi naman kanya pero nagpo-provide siya ng tuition fee. Excuse me. Eh, ginusto niya yan, 'di ba? Ngayon naman problemado siya, ayan oh. Iba sa kanila rito may motorsiklong literal pero hindi magamit ngayon kasi ang taas ng gas. Yan nakita natin dito.
O yeah, nakikita ko dito na yung person mo hindi naman talaga love yun, talagang yun ay lust or desire 'no, sadyang ang tapang lang talaga, masyado lang talagang intense or mapusok 'no yung lust or temptation during that time 'no, at hindi niya ito nakita. Akala niya rito 'no ay magbubuhay mayaman na siya, yun pala kailangan niya palang kumilos dito, yun 'no. O ba't di ka nagbibigay ng pambili natin ng ano, pagkain? Asan yung bigay mo? Ito lang? Wala na? Yun 'no. Uy, ang nakakaloka pa nito, pati sa trabaho nila magkasama 'to sa trabaho. Pati sa trabaho nila nakikita nag-aaway sila rito. Naku tingnan mo 'yan 'no. Ang laking gulo talaga ng pinasok ng person mo pero hayaan mo siyang lumusot diyan, eh, 'no. Ngayon kitang-kita niya na ngayon 'no ang, bagsik ng katotohanan. Na itong third party 'no, ay ang person rito 'no, na akala niya ay magbibigay sa kanya ng malarayna at malaharing buhay 'no. Pero nung kinasal sila rito natikman niya rito 'no, kasi nga siyempre tama nga naman, 'di ba? Dapat kung talagang mahal mo ang isang person magkukusa kang magbigay ng pera, magshi-share ka sa mga gastos, bills, bayarin, hindi yung nakikigamit ka ng tubig lang, 'di ba, nakikigamit kang kuryente ta's yung pagkain binibili yan, 'di ba, hindi yan hinihingi sa palengke. So in other words gusto niya pala maging palamunin, 'di ba? Pero yun nga nakita natin dito 'no, na hindi pala gano'n yun. Ngayon hinihingan siya ng third party ng share, okey, pati dito sa anak 'no, na nakita ko rito nung time na mapusok pa silang dalawa dati 'no, yung anak ng third party nililigawan nitong person mo. By the way, hindi lahat ng energies dito ng third party, yung third party lang nakita ko iba sa kanila may anak, iba naman wala, okey? So yun yung niligawan yung bata. Para ilakad siya sa mommy niya or sa daddy niya para maging sila. Eh, ngayon naman na eto na, nasa realidad na tayo, reality na 'no, reality kicks. Nakakasipa talaga na parang sipa ng kabayo ang lakas 'no. Ngayon naman ito talaga 'no, ito yung klase ng tadyak na talagang sampal na sampal sa person mo 'no, na yang tao na yan ay cargo niya na rin for life 'no. Kung anong kailangan ng bata, tuition fee, pang field trip, pagkain niyan 'no, at kung ano-ano pa, bayad sa exam, lahat-lahat na, miscellaneous. Hanggang sa habang-buhay 'no, hanggang sa grumaduate 'yan. Eh, paano kung yung bata nursery pa lang, agoy! At ang nakakaloka pa rito, 'di ba, ang tingin niya ngayon sa alam mo kawawa yung bata kasi ang tingin ng person mo ngayon sa isip niya cargo/sabit, okey? Yung iba sa kanila rito may anak 'no, nagkaroon na rito ng anak. So, in other words, so dalawa na. Yung binubuhay ng person mo rito. Kaya huwag ka na magtaka 'pag nakita mo yung person mo mukha siyang losyang 'no, or mukha na siyang majonda 'no. Kasi naman rito 'no, yung nakikita nating person mo rito none other than your ex na siya rin naman po 'no, yung nagbigay ng idea dun sa third party dati 'no, na magpakasal sila or pakasalan siya. Nangyari nga, 'di ba? Pero hindi naman niya naging gusto yung outcome or resulta, yung kinalabasan, ayaw niya. So, kasi naman 'tong energy na 'to 'no, naku good luck talaga 'no. Nakikita ko dito na talagang good luck talaga fighting, lalo na pagdating sa gastusin. So, yung mga basic na nakikita natin dito 'no, sa messages ng mga collective people. Alam mo parang isa 'tong kalbaryo 'no. Alam mo kung sino man itong mga babes nakikita natin dito na itong klase ng energy na 'to 'no, ay ngayon ramdam na ramdam niya na ang bangis at bagsik ng kanya rito 'no, na sinapit dahil sa kanya ritong kapusukan, 'yan, at maling desisyon sa buhay. Oh, initials, I'm seeing capital letter K, capital letter J, capital letter R, capital letter Y, and capital letter N, capital letter Q, capital letter E, and capital letter A. For small letters, tatlo lamang. We have O, P, and last but not the least, and guess ko may humahabol na letter, small letter G. So, ito yung mga messages right here for ya, honey. Again, I'm your Yana Ani. Sarang heal, love, and light.